guys! Welcome back again to my YouTube channel. Sunday ngayon, tapos magluluto tayo ng breakfast. Si Marvin mamaya uuwi na yan. So, mag-bacon tayo siya ka beef tapa. Kahapon, nakalagay sa mag-i-snow daw ngayon. Pero wala naman siyang snow. Double check ko nga ulit. Kasi hindi ko na ulit natingnan. Kagabi, nagtingin ako. Kaya sabi ko, Marvin, pero mag-snow daw bukas. Pero hindi naman siya natuloy. Kaya okay lang naman. Pero hindi naman ganun kalamig ngayong araw. Tapos, pupunta kami mamaya hindi sa Cornwall, sa Victoria ba yun? Hindi ko na maalala yung pinuntahan namin. Papapicture kami ni Marvin. Yung may Santa Claus. Kasi nga, balak namin magpapicture kami noon this year doon nga sa Scarborough Town. Kasi last year hindi kami umabot. Kasi nga busy, puro trabaho ako noon. Hanggang sa napuno na yung kasi online nagpapabook ng schedule. Puno na, hindi na kami ako magpa-picture ni Marvin. Kaya ngayon, nagpa-picture lang kami doon sa yung kasama namin sila Angel. Sa downtown yon. Doon kami nagpa-picture ng Bumili nga kami ng ng parang pajama, parehas kami ni Marvin para sa Pasko. Suotin namin ni Marvin sa Pasko yun. Kasi nandito naman si Marvin sa Pasko, guys. Tapos mag-picture kami doon sa Christmas tree. Ayan. Ay, magluluto na ako. Nagugutom na si Maybe. 10 a.m. na. Late na kami mga gumising. Ito, fried rice. Oo, pa-fried rice ko. Kasi nga, di ba nagsayang ka ng bago? Hindi ko naman to pwede i-fried rice. Yan. Bawang. Nandun na yung bawang. Ayun o, bawang. Tatlo? Sige, pwede naman. Ay, mayroon nga pala nito corn beef. O, yung sabi natin masarap. Di pa natin nabubuksan. Saka na lang, next week na lang to. Okay. Ha? Yan yung tapa namin. Tapos ito yung bacon. Anong hinahanap mo dyan? Hindi ito ang unang beses na natutok ng military grade laser ang China sa mga bangko ng Pilipinas. Ayan guys. Pinapainit lang ni Bebe yung yung sasakyan. Papapalitan lang namin to. Ito yung pantulog. Bumili kasi kami parehas ni Marvin. Para nga to sa sa Pasko kasi nandito naman kami sa bahay. Ito susuotin namin. Okay na. Tapos magpapapicture na kami ni Bebe ngayon. Ang dumi na ng sasakyan. Nabasa yung kaya pala umulan ba? Slushy Kaya nga, tinan niyo yung ang hirap ng daan, ang putik lalo. Maputik lalo. Ayan na guys, napapalitan na namin. Di ba kanina nalaglag mo to? Nalaglag na sa Tara na! Papapicture na kami ni Bebe. Dahan-dahan din sila sa paglalakad din. Madulas kasi. Doon pa naman kami nakapag-park sa medyo mataas. Maglalakad pa kami pataas. Oops. Yeah. Dito na kami sa Victoria Square. Mas tumingin nga ito mga tano. Ayan, oops. Ang tutunaw Tunaw yung snow. Kaya basa kalsada. Ay, masikip dyan. Dito? Ay, meron din yan Ito na lang. Diyan na lang tayo. Ito na F-150 Saan tayo? Dito, lalim. Malalim yung tubig Lumalakas Ay ko. Di naman malamig ngayon. Yeah. Malapit ka na sa akin. Ayan, pwede mamili Ito yung presyo. Dito siya. Ay, sa Victoria Square nakalagay nga Ang cutie. Hello.
Ayun. Cute eh. May paganyan pa no. Start na tayo. Hi! Merry Christmas! There we go. Ayan na. Meron na kami picture. First picture. Preprint na lang namin to ni Bebe. Ibigay sa USB. Ha? Naka-USB talaga? Oh, kaya pala medyo mahal. May USB kasama pala talaga. Kala ko isasend ng email. Ako din. Punta naman kami ng Value Village, guys. Magtitingin ako. Ano nga titingnan ko? Windbreaker. Windbreaker. Yan. Kailangan ko din daw yun. Pag ano na. Discount. Kuna ko na ba yun? Ewan ko. Kasi sabi baka, di ba parang inanong muna ata yung gawa ng baka hindi nga magamit dito. Yung discount na galing Toronto. Parang, ikaw. Bilis lang namin, guys. Tapos na. Isang araw na Sunday na kagad. Oo nga. Alis na uli si Bebe. Hindi ako ng Thursday, tapos Sunday na kagad. Pero next week, hindi makakauwi si Marvin ng Thursday kasi mag-overtime siya. Yan. Pag may overtime siya, guys, hindi na yan minsan uuwi. Kasi sayang lang yung uwi niya. Ang bilis lang. Tulad nun, magkakaroon sila ng overtime ngayong December. Ewan ko lang sa January, baka pag... Hindi na ba uwi yun, be? Hindi uwi ko na ano. Bakit? 13 ba? Yung sa ano... Winter tire. Oo nga, ilalagay na yung winter tire namin sa susunod. Next week, no? Sunduin na lang ako ni Marvin dito. Mamadulas pa ako eh. Sabi niya, dito ka na lang, sunduan na lang kita. Ayan na. Naglagay yung tissue. Ang lalim doon. Okay, nandito na tayo. Value Village. Tingin tayo baka may winter boots din dyan na waterproof. Check tayo. Ayan. Be! Madulas. Malaki rin pala dito yung yung Value Village, guys. Wala kami makitang windbreaker na pants. So kaya meron. Meron din doon mga pang Christmas, guys, dun sa part na yon. Ako, may jacket ako. Pero may tinitinan lang ako. $10. Gahanap kasi kami nung para sa pangloob. Panglabas pala, panglabas pa. Si Marvin pumesto dun sa mga libro, guys. Superstar na lang tayo. Bili tayo ng mga prutas mandalyan. Tara. Yung libro, nakakalimutan ko. Libro. Oo, yung libro mo nasa bahay. Maybe next week na lang. Naglalaro na lang. Naglalaro na lang siya ng ML, pampatulog niya. Ay, mga pampasko. Oh. Dulas dito yung bata eh. Diyan madulas. Malalim yung ibang doon. Magdadaan-daan na. Ang lalim. Ito kami ang superstore. Bibili naman kami ng pagkain ni Marvin. Mga prutas. Ako lagi na ako nakaprutas eh. Kasi ang cute ng baunan ko yung ang daming pwede paglagyan. Blackberry. Alika, blackberry yung gusto pa na ni Bebe. Masarap nun, no? Oo. Masarap yung blackberry. Saging, bibili kami saging. Ako hindi na ako magsaging. Okay. Naiipit sa bag ko eh. Ay, punong-puno pa naman yung bag ko, guys. Nandun yung sapatos ko din. Yung pang work. Wait, sa pinakataas mo ilagay. Oo, naipit kasi yung lalagyan namin. Wala kasi kami locker doon. Parang nasa taas lang. Tapos talagang siksikan yung mga bag. Maipit nga. Kaya yung kay Ate Mary nga ay nabasag. Nalaglag yung kanyang bag. Yung baunan niya babasagin. Basag? Oo. Basag yung kanya. Tapos ang dala niyang pagkain, hindi na kasi siya nag-rice. Sabi niya nga buti na lang daw. Hindi siya tawag dito? Hindi siya nagbaon ng may sabaw. Kinain kasi wala siyang ibang pagkain. Parang tinanggalan niya. Tapos parang pinapakiramdaman niya kapag may bubog. Niluluwa niya. Sabi niyo. Tapos sabi niya, ate, gusto ko itang alokin nitong longganisa. Ay, gusto ko pala ng longganisa, be. Ano mo yun sa bahay? Hindi yung sweet. Yung sweet na lang ko. Hindi, meron tayo sa bumili ng cooler sila Ate Pam. Di
ba nilagay nila sa sa ano nga, sa may balkonahe para nga di ba Doon pag nilalagay? doon nilalagay yung iba daw para sa susunod pag hindi na nga kayo nakauwi. Doon kami magi-stock ni Ate Pam ng mga grocery namin, yung mga na nilalagay sa freezer nga. Yung iba nga sino nga yun sila Ate Roxanne nung unang dating namin Pasko noon. Di ba nga Pasko kami dumating doon. Tapos nung bagong taon bumisita kami doon kami ng bagong taon. Pero kinabukasan na yun. Hindi kami yung parang sumalubong ng bagong taon sa kanila. Yung mga soft drinks nila nakalagay sa ano? Saan to? Saan nga nakalagay yung soft drinks nila? Sa backyard. Nakasiksik dun sa snow yung mga ano. Alam, magpapasko na naman. 2 years na kami dito sa Canada ngayong Pasko. Oo. At least ngayon may kasama naman kami sa bahay. Hindi kami magkakasama. Tapos next week, nagbabalak punta ng Saskatoon. Bakit? Sabado. Hapon. 14 ng hapon yung ano ko. Ay, oo nga pala. Meron nga pala magpapa-winter tire nga pala si Bebe. Hindi pala kami makakaano. E di sa susunod na linggo na lang pala tayo magsaskatoon. Bakasyon na talaga. Oo, kasi nga may bakasyon nga sila Marvin guys. Ay inaano din nila yung schedule ko din sa trabaho. Kasi nga baka mamaya meron daw akong trabaho ng weekends. Sakto naman na wala akong trabaho ngayon. Kaso nga mag-aasikaso nga ng winter time. Matagal ba yun? Yung sa winter time maglagay? Hindi naman ano. Mura nung gas doon guys. Mura ang gas. Ano ang may-ari daw yun? Yung mga First Nation dito sa Canada. Kaya mura yung ano. Hindi sila wala silang tax, di ba? Sabi kasi wala daw tax yung mga native dito. Nagpagasolina dati si Marvin dyan Hindi na magpagas ba eh. Ay, dati nung nagrenta ka? Kala ko dyan ka nagpagas. Ay, hindi natuloy pala. Hindi ko alam yung pin ng debit card. Hindi daw niya Hindi pa nga tulong doon sa nagpapagas eh. Paano? Sabi, tinanong ko pwede magbayad sa loob na lang. Ay, paano ang nangyari? Umalis ako. Sa leso na lang uli ako. Hindi kasi kami gumagamit ng na pinapasok yung yung pin na kasi nakalimutan. Pin. Ako din, hindi ko na rin kasi lagi lang kami tap lang sa phone diba lang yung Face ID lang naman yun. Kaya hindi na namin dinadala yung mga namin, yung card namin. Kasi nga nung dati nga diba nawala yung wallet ko. Mula nun di na talaga ako nagdala Tapos kinonect ko na lang siya sa sa phone ko. Hindi ko kasi kinoconnect sa phone ko yung yung aking credit card. Ay nung nawala yung wallet ko, ninect ko na lang. Ay, hindi ko lang naman laging ginagamit pati. Pag may kailangan lang bilhin, tapos minsan pag gusto ko mag-Jollibee, mag-isa lang ako, wala si Marvin. Ngayon hindi na ako mapag-Jollibee kasi ang layo ng Jollibee. Ay dati kasi naka-unlipas naman ako, kaya wala akong iniisip, magbabayad ako. Ay ngayon nakakahinayang, kaya minsan pag si Bebe uuwi, saka na lang ko lalabas-labas. Basta work, bahay. Ay, sorry. Pero syempre minsan, malapit naman yung Walmart sa amin, saka Dollarama, saka Marks. Lalakadin ko naman, okay lang naman sa akin maglakad-lakad. Basta hindi ganun kasama yung panahon. Kapag kaya ko naman lumabas, maglalakad-lakad ako. Kasi syempre minsan, makakaboard din naman kasi nasa bahay. Kain tulog lang ang nangyayari sa akin doon. Stay lang sana dito ngayon. Meron namang maliit na mall dito, syempre malayo pa rin kasi na parang looban yung sa aming inuupahan Pag may sakyan, ang bilis lang, lapit lang. Siguro mga 7 minutes drive yun, papunta dun sa maliit na mall. Pero yung pinakamalaking mall dito nasa downtown. Mga ilang minutes yun, 15 minutes? Papuntang downtown? Cornwall? Mga ganun. Hintay ko na lang si Bebe kaysa gagastos pa ako ng pamasahe ko. Dito na tayo sa superstore guys. Lumalakas ang hangin. Bukas Bukas ba? Baka nabuksan lang. Bakit wala na silang Okay pa ba yan? Mas okay pa isa lang. Okay naman. Ito na lang okay pa naman. Sabi ko. So ni Marvin to Sarap mo? Ito kaya, masarap kaya to?
Hindi pa ako nakapag-try niyan eh. Gusto ko ng strawberry. Ay, mahal. $10. Ay, malaki pala to, bebe. Gusto mo ng strawberry? Ha? Baunin. Hati tayo. Magbaon ka. $6.99. Ito, $6.99. Mas konti ito. Ay, ito, be, oh. Parang ang dumi masyado. Ayan, $6.99 siya. Kuha tayo. Para may dala rin ng strawberry. Maganda rin to. Ang dumi nga lang. Hugasan mo ng mabuti. Maputik siya, oh. Mabagong pitas lang. Ano lang? Madudumi yung may nakalagay na 30% eh. Okay pa kaya ito? Okay naman siya, oh. Lilinisin mo nga lang. Linisin na lang natin. Parang late masyado, be. Sure ka ito? Ay, yung kabila. Ay, hindi. Ba, yung kabila mas malaki sa kabila. Hindi na ako magsasaging. Ikaw na lang. Hindi ko rin nauubos naman eh. 10 piraso? Wala naman atong 10 eh. Ito maliliit. Pwede na 7. Pwede na yan, 7. Oh, prutas. Prutas na lang ang bibilhin. Huwag ng mga kung ano-ano. Ito, be. Prutas. Laki talaga ng cart namin eh. Gusto ko ng pulang itlog eh, kaya century tuna. Century tuna, bebe. Saan mo nilagay yung ano ko, yung tinapay ko? Binili sa Costco. Hindi mo sa labas ah. Yung biscuit? Gusto ko ng fish. Gusto ni Marvin ng fish. Doon ng fish. Ito ba yun? Ay, hindi. Iba to. Sa Great Asian Market. Oo nga, dun sa Asian store. Lamig naman. Lamig dito. Ano to? Bacon. May bacon pa sa bahay eh. Ano yan? Fish? Ano kaya ito? Bangus? Nasaan? Bangus ba yan? Bass na steak. Tilapia ba to? Ang laki. Ang laki be. Presyo? $7.83. Yan, bili. Para ano, ulam sa bahay. Gusto mo magdala ka sa doon? Hindi mo yan, magluto. Ayaw mo magluto. Bili tayo nito? Bili mo yung dalawa. Dalawang ganito? Ulam mo sa bahay. May bag ka ba sa sasakyan? Wala. Ay, matutulungan mo ako magbuhat. Eh, di bumili na tayo ng bigas na malaki. Ay, sakto ba yun? Magkano kaya to? Kuha kita? Ayun lang ba? Ayan? Sa Costco. Ito na, dito na para hindi ka na magko-Costco mamaya. Yun lang ang bibilin mo din eh. 8 doon? 7.99 doon. Ito, 9.99. Ayan na, para hindi ka na papasok sa Costco. Ulam ni Marvin. Gano'n ang timbang yan? Madami yan? 18 kilograms. 18? Bigat. Sige, pwede na yan. Yan lang naman yung mga pinamili namin. Konti lang. Kasi alis na rin si Bebe. Magkakaano pati sila. Shutdown, bakasyon. 2 weeks. May dala ka pang plastic niyang extra. Kaya sabi niya saka na lang daw. Yung isang chicken bibigyan namin kay Kuya JP. Ayan. Ayaw nga pala yung resibo. Thank you. 93 pala lahat yan, be. Bigas kasi mahal din. Oo. Yung malaking bigas na kasi yung binili. Oo, pangmatagalan nga. Kaya nga malaki ng kinuha namin. Saka yun, may mga isda. Nung nag-Costco rin tayo, nung kailan ba tayo Costco Friday? 93 din na tayo yung binayaran natin eh. Ay, hindi ko na maalala. Mamaya check ko sa lamig. Lakas ng hangin, be. Lakas ng hangin. Saan kaya nag-park? Ang lakas ng hangin. Okay. Dali. Sakyan sa likod ata. Oops. God. Magaan mo sa akin. Masakit sa mukha pag tumatama yung mga buo. Masakit sa mukha pag tumatama, buo kasi.
Yan o, lakas eh. Okay na? Maya-maya kami alis guys at wala pang makita. Nag-moist na. Lakas ng hangin. Grabe, lakas ng ano eh. Nagtutunugan yung mga bakal-bakal doon. So, sobrang lakas ng hangin. Ang lamig. Dumi ng pants ni Marvin na tumama. Tumama doon. Hati natin yung iba. Yung iba akin, yung iba kay Marvin. Ayan. Nabawasan ko na din itong orange. Tapos kay Marvin itong saging. Itong tinapay, magdadala din siya. Tapos ng grapes. Uniform mo. Di mo naiwan? Uniform? Nasa bag mo na. Jacket mo. Dali mo lang itong uniform ko. Bye-bye. Love you. Ayan guys, si Marvin nandun. Nakadadating lang niya ngayon sa kitling at anong oras na. Alas 6 siya dumating doon. Tapos dumaan muna siya doon kay Kuya JP. May dinala siya na yung chicken nga. Sabi ko magdala ka kay Kuya JP ng chicken. Kasi si Kuya JP nga yung sabi sa amin dun sa company yun. Kaya sabi ko dalang ulam sila Kuya JP. So ayun. Tapos ngayon naman nag-laundry ako ng uniform ko, tapos nagda-dryer na ako ng kumot kasi kanina nag-ano ako. Tapos sila Ate Pam ngayon naman, nagsimba sila. Ayan. Tapos, inintay ko lang din si Ate Mary maka-out sa second job niya. Dahil nga, bukas nga maaga nga kami, 6 AM nga kami bukas guys. So si Kuya Toto yung magsusundo maghahatid sa amin sa trabaho. Ayun nga, naka kami ng carpool kasi nga sa Ate Maan, doon din yung trabaho niya. E di kami tatlo sabay-sabay na kasi pinangumaga na rin si Ate Maan para sabay-sabay na daw kami, sabi nung manager namin, para wala na kaming problema sa sasakyan namin papunta sa trabaho. So ayun, wala na tayong problemahin guys, okay na. At least pare-paras kami ng duty nila ate. Ayun. Bukas, back to work na naman, napakabilis ng araw, no? Balik na naman tayo sa trabaho, grabe. Tapos ayun, ang sama nga ng biyahe ni Marvin kanina, pero safe naman siyang nakauwi. Thank you Lord. Ayun, kaya sabi ko sa susunod, pag ganyan uli yung panahon, huwag ka nang umuwi. Tapos ang iniisip nga namin kada 2 weeks na lang, kung gusto mo every 2 weeks ka na lang umuwi pag talagang hindi na talaga Pero next year kasi, yun nga, ang nga namin next year kasi malakas na daw yung snow. Kaya pag ganun, hindi na talaga siya makaka-uwi. Kaya sabi ko, yung may co-op kasi doon na maliit na co-op lang talaga. Tapos, ayun, sabi ko sa kanya, tingnan mo yung co-op kasi mag-overtime nga si Marvin ngayon Friday guys. Sabi niya, pag may mga overtime daw, na din niya, gagrab niya na lang doon ng gagrab para may pamdagdag pa sa mga gastusin namin. Sabi niya, sige. Tapos di na rin siya makaka-uwi kasi nag-overtime siya. Tapos, ayun, check niya yung sa co-op kung ano yung mga binibenta doon. Para next year, kapag balik niya doon, ay mabili namin yung mga kailangan niyang bilhin. Kasi pag hindi siya nakauwi, at least makapag-stock na siya ng mga ibang pagkain niya doon. Kasi nalilipat si Marvin ng ibang bahay. Dahil yung inuupahan niyang bahay, lilipat sila. Eh di yun, buti na lang naihanap siya. Pero maglilipat na daw siya this week or next week. Tapos, next year pa siya magbabayad daw. Kasi ililipat lang niya yung gamit niya. Diba nga meron silang bakasyon na 2 weeks nila Marvin. Pero sa 2 weeks nun may mga ibang araw na papasok sila pag-overtime. Overtime na daw yun. Kaya papasukan din ni Marvin kasi sabi niya sayang din. Sabi ko, go. Ikaw bahala. Basta lang. Ingat ka lang sa biyahe. Sabi ko ganyan. Ako naman, wala naman ako problemahin sa pag biyahe ko. Kasi nga, meron na kami makaka-carpool. Yun nga, si Kuya Toto. Kasi kasama naman namin si Ate Maan. So, ayun. Wala na tayong masyadong iniisip. Basta magtrabaho na lang tayo na magtrabaho uli. Ngayong, trabaho lang ng trabaho. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari next year, kasi syempre yun yung pinaka na snow na nga daw. Kaya nga ang balak namin, bibili pa ako ng windbreaker na pants kasi nga sabi ni Bebe, kailangan ko yun. Tapos kapag sa Boxing Day at bumagsak palalo yung presyo ng jacket na gusto kasi ni Marvin talaga yung jacket na mahaba sa akin. Kaso nga hindi pa namin kaya nga bumili. Medyo namamahalan pa kami, lalo na hindi pa kami nag-i-start sa trabaho noon. Ay ngayon naman si Marvin naman, dire-diretso naman yung work niya.
ako nakapag-start na rin naman kahit papaano. Sasahod na rin ako next week. Si Marvin kakasahod lang niya. Tapos, inaano nga ni Marvin kasi malaki yung RRSP. Malaki yung nabawas daw sa kanya. Pabawasan niya na muna ng konti. Sa kanya lang daw niya ipalakihin yun kapag, pag sure na talaga yung permanent resident namin. Di yun, saka lang niya papalakihin. Ngayon, medyo bawasan muna, syempre may mga expenses nga kami. So, ayun na. Siguro hanggang dito na lang guys, magpapaalam na ako. Kasi, mag-ayos-ayos na rin ako ng gamit ko. Dahil bukas, maaga nga ako, 4:30 ako talaga, hindi ko alam. Lagi akong ganun, pag papasok talaga ako, alam mo, alas 6 yung pasok ko talagang, pag alas 6 yung pasok ko, malayo pa yung biyahe ko. Talagang 1.5 minsan yung ko, pagre-ready ko. 1.5. Hindi, 30 minutes yung pagre-ready ko. Tapos yung biyahe, yun kasama na yung biyahe. Pero ngayon, i-ready ko lang yung mga uniform ko. Tapos yung pagkain ko siguro, ayusin ko na rin para bukas hindi ko na iintindihin. Pero hindi nga tulad noon na kailangan, ang dami kong ginagawa-gawa nga maglalakad pa ako palabas doon. Ngayon, hindi ko naman kailangan ng kumpul-kumpul na nasusutin kasi may carpool naman kami. Pero magdadala pa rin naman ako kahit pa paano, guys. Tapos, nag-aaral ako ng maayos na pagsusuot ng scarf. Kasi may makapal ng scarf ako dyan. Bala ko kasi iikot ko na dito sa mukha ko kung sakali. Kasi may time, syempre may day off si Ate Maan. So, minsan papunta lang doon yung carpool namin. Sasabay kami ni Kuya Toto. Tapos paghapon, kahit mag-commute na lang kami ni Ate Mary. Kasi hindi na naman kami nagmamadali noon kung sakali, diba? Kasi kailangan lang talaga namin umaga. Kasi maaga nga, wala pa masyadong buses. Kaya ayun, yun lang naman. Okay lang naman kami, nakaka-survive pa naman. Pero tingnan natin next year. Kasi madami nagsasabi na hindi daw namin kakayanin next year pag nag-ano na. Tingnan natin kung anong mangyayari next year, di pa natin na-experience, kaya di muna tayo magsasabi ng kung ano kasi first time naman natin ma-experience yan. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, guys. Bye!